Glory, glory, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise Ora Kabama Baba 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 Mamara Shikada Shikaba Baba Barashanda. Oh, we honor you, we glorify your holy name, Heavenly Father. Oh, we worship you in a spirit and in truth, O God. God of Abraham, of Moses, Elijah, Jacob, David, and Noah. Almighty God that we are serving. We honor you and we glorify you right now, O God. Oh, Baba Mara da 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 Shika Baba 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 Shika da. Oh, we lift up your throne of grace, O God, this morning. I give you praise and I give you glory, O God, for your loving kindness, for your goodness and faithfulness, O God. Oh, Rakababa Baba 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 Mamarashin. Heavenly Father, we come to your throne of grace this morning. We'd humble ourselves, Lord God, for we are useless. We are nothing aside without you in our lives. Oh God, have mercy to us. Have mercy to your people, oh God. Panginoon, sa umagang ito ay dinudulog po namin ang aming sarili. Kami ay nagpapakumbaba. Ako po ay nagpakumbaba sa iyong banal na trono. Sa umagang ito, sapagkat walang kabuluhan, wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. Kailangan ka namin sa aming buhay higit sa alin at anumang mga bagay, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, o Diyos, siyasatin mo, Panginoon, saan nagkulang ang iyong anak. Saan nagkulang, Panginoon, ang iyong bayan. Saan nagkulang ang mga leaders. Saan, Panginoon, patawarin mo saan nagkasala. Sa ano nagkasala, O Diyos, ang iyong bayan. Sa umagang ito, patawarin mo kami, Panginoon. Kami po ay buong puso na nagpakumbaba sa iyong banal na trono, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Patawarin mo ang iyong bayan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang at sa lahat ng mga kasalanan, sinadya man o hindi, malaki man o maliit. Who was crucified 2,000 years ago, His blood that was redeemed us and was shed us, sprinkled and shared for us, for our salvation. Look into the holiness of your Son, Jesus Christ, and not of our own, O God. Yes, have mercy to your people. Purify your people. Forgive your people, O God. Purify us, Lord God. Our hearts, our soul, our mind, our lips, our ears, our nose, our eyes. All aspects of our being, Lord God. Make us worthy before you right now, Lord God. Gawin mo kaming karapat-dapat na paglalagyan. Gawin mo kaming karapat-dapat na siyang manguna. Gawin mo kaming karapat-dapat, O Diyos, na magdala ng mga salita mo para sa milyon-milyong mga tao sa buong mundo. Sa buong Pilipinas, o NCR, sa Luzon, Visayas at Mindanao, Lord God. Saan mang sulok, Panginoon, inaabot ng iyong gawain sa oras na ito. Lord, use us. Use your servant, O God. Anoint your servant to speak forth your words. Use this, Lord God, as a channel of your blessings, as a channel of your guidance, as a channel of your inspirations, as a channel, Lord God, of your directions, as a channel, Lord God, for the salvation of many people all over the world, O Lord, right now, I pray. Kayo lamang, Panginoon, ang kumangkasangkapan sa amin. At sa umagang ito, O Diyos, idinadalangin po namin sa iyo, gamitin mo itong live stream ng Chosen Harvester Church International. Lord God, ang umagang aming pagsamba, Panginoon, ay gamitin mo ito sa mas marami, Panginoon, na nangangailangan na magabayan ng mga salita mo at mapatubayan. Panginoon, kayo po ang kumilos sa bawat isa, sapagkat sa ganang amin wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kayo ang kumilos.
Kayo, Panginoon o Diyos, ang magpahayag ng mga salita mo sa bawat isa. O rabamaka shikarabama baka shikaradada shikarada shanda. O rakabama baba 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 mara shikarada shikabama barada shanda. Lord, pagpalain ang bawat isa na patuloy na kasubaybay, na patuloy nakatuon sa aming programa. Pagpalain sila. Sa pangalan ni Kristo Jesus, abutin sila sa anumang kalagayan at pangangailangan Luzon, Visayas at Mindanao. At salamat, Panginoon, sa umagang ito na Ikaw, O Diyos, ang siyang aming kasama. O God, salamat na sinamahan kami ng iyong banal na Espiritu na siya magtuturo, siya magagabay, Panginoon, sa amin ng iyong mga salita. Salamat sa pagkilos mo sa umagang ito. Luwalatin at purihin po ang iyong banal na pangalan. Thank you, Lord God, for the answer. And the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen and amen. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa lahat ng mga kapatid natin. Kuya Johnny, magandang umaga sa inyo. Ito po ang live stream ng Chosen Harvester Church. Ito po ang inyong pinsan. Hello? At binabati ko ang lahat ng mga kapatiran natin sa Caloocan sa pangunan ni Pastor Regina. Mapagpalang hapon sa umaga sa inyo mga kapatid. At mapagpalang umaga din sa lahat ng mga kapatid natin diyan sa Montalban, Rizal. Ate Jalani, napagpalang umaga sa inyo. Ate Jalani Ferrer, nawa ang pag-iingat at patnubay ng Diyos ay sumainyo po saan man kayo at anuman ang iyong ginagawa. Pagpalain kayo ng Panginoon, Ate Jalani, kasama ng iyong mga anak sa abroad, kasama ng iyong mga anak na kasama mo dyan sa inyong tahanan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Mapagpalang umaga sa lahat ng mga kasama natin doon sa Binangonan sa Angono, sa pangunguhan ni Pastora Ilma. Mapagpalang umaga sa inyo at sa mga taga Las Piñas. Sa mga kapatid ko, mapagpalang umaga sa kay Pastor Romy, kay Jepoy, mapagpalang umaga sa inyo kapatid. No? Salamat na patuloy tayo iningatan at nagsusustain ng Diyos. Sa mga kapatid ko sa Masbate, napagpalang umaga sa inyo, May, Pai, at sa aking mga minamahal na kapatid, kay Jingjing, kay Maribel, kay Kuya Joseph, kay Maricor, sa lahat ng mga pamangkin ko dyan, mapagpalang umaga sa inyo. Ito ang abang lingkod ng Panginoon, si Reverend Roman Tumambak na inyong kapatid, at nagbabati sa inyo ng mapagpalang umaga sa inyong lahat. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, ito po ang live stream ng iyong abang lingkod sa Chosen Harvester Church International. At tayo po ay makapakinig muna ng salita ng isang awitin. Nawa po ay mapagpala tayo. Amen po ba? Hallelujah. Pakinggan po natin ang magandang mensahe po ng awiting ito. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise, hallelujah, praise. Purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoong Hesus. Oh, for you are our great God who never changed. You are the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. 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 Amen. Pastor Regina, good morning sa inyo. Hallelujah. Purihin po ang Diyos ng buhay. Amen. Welcome sa ating programa live stream ng Chosen Harvester Church. Amen. Pangako, di ako iiwanan, pagkat ikaw sa akin. Praise, hallelujah, amen. Ay ko noon, O Diyos, ko'y di lalaging kasama.
aking makilala. San man pumaroon ay kasama ka. Kristo, pangako mo, di ako iwanan, pagkat ika'y sasakin, saan man ako pumaroon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos ng buhay. Saan man tayo pumaroon, pagkasama natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, Lord God. Amen. Saan man ako Pumaroon, O Diyos, sa iyo'y nanalig ako lubos, dumating man ang tungkutan, ako'y di mo babayaan. Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, pag ikaw ay nasakin, saan man ako pumaroon. Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, pagkat ikaw nasakin, saan man ako pumaroon. Yes, hallelujah, Lord God. Purihin, luwalatin ang iyong banal na pangalan, Panginoong Jesucristo. Amen, hallelujah. Praise your holy name, O God. Amen. Hallelujah, Lord God. Amen. Hallelujah. Amen. Mapagpalang umaga sa inyong mga kapatid. Nawa po ay napagpala tayo ng isang awitin na yon. Amen. At sa umagang ito mga kapatid, patuloy ko po kayong inaanyayahan na sundan nyo po, samahan nyo tayo sa ating programa sa umagang ito ng Chosen Harvester Church International. Ito po ang abang lingkod ng Panginoon. Kamanggagawaan nyo sa Panginoon, si Reverend Roman Tumambak. At nawa po ay samahan nyo ako sa maikling oras, ano po, at tayo ay magpuri sa ating Panginoon, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos, kasi maigi na po yung mayroon tayong mga nalalaman na salita ng Diyos, kaysa kapos talaga tayo sa kaalaman. Amen po ba? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Pakinggan po muli natin ang isang awitin ito. Purihin po ang Panginoon. Ito po ay theme song ng ating programa araw-araw tuwing alas 3:30 ng umaga, ng hapon, 3:30 p.m. Tanging kay Jesus mo lamang matatagpuan. Amen. Sa ating Panginoong Jesucristo, anuman ang desire ng ating mga puso, tanging kay Jesucristo mo lamang masasumpungan, sapagkat siya ang anak ng Diyos, siya ang bugtong na anak ng Diyos. At ang yan layunin ay upang tayo ay katagpuin. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, Lord. Nagmamahal sa iyo, ilapit mo lamang puso mo, ang magawala ng pag-asa, ang kalungkutan daramay may lunas pa, kanagsay sikat din sa buhay mo, gawaan ay iyong matatamo. Yes, hallelujah. Tanging kay Jesus lamang matatagpuan. Lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amen. Brothers and sisters, Luzon, Visayas at Mindanao, lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya lamang ang makakatugon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Naramdam gaano bigat kaya niyang lunasan, sa Kanya pulang ito matatagpuan. Purihin ang Panginoon. Sa Kanya mo lang matatagpuan ang lunas ng anumang ninanasa ng ating mga puso. Amen. Maging sa mga kabiguan, bigo ka sa tao, bigo ka kahit kanino, kung ano mga plano sa buhay, kay Jesucristo, hindi Kanya bibiguin. Amen. Hallelujah. Yung isang nagmamahal sa'yo, lapit mo lamang puso mo, kang mawawalan ng pag-asa, ang kalungkutan na daramay may lunas pa. Amen. Hallelujah. Sa buhay mo, hawaan ay iyong matatamo. Yes, purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesucristo lang. Amen. Mararamdaman kahit ka lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka, Kanya mo lang ilapit ang iyong kabiguan. Amen. Hallelujah. Sa Kanya lang ilagat, mga kapatid. Nagdaramdam ka man, ano man ang sitwasyon, ano man ang pangangailangan, kay Jesucristo ka lumapit. Kaya niyang lunasan. Amen. Hallelujah. Kung tinatanggihan ka sa ospital, kay Jesucristo may kagalingan. Kung ikaw ay mayroong mga kabiguan, kapigatian, kay Jesucristo mayroong kapayapaan, mayroong kapahingahan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mulang ito maramdaman, kahit Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Amen. Hallelujah. Sa Kanya mo lang ilagat ang iyong kabiguan. Sa Kanya hindi ka mabibigo, kapatid. Amen. Hallelujah. Nararamdam kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Kaya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo matatagpuan, kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. Romar, good morning. Salamat at nandyan ka, pinsan. Salamat na sinamahan mo tayo sa umagang ito. At yan po ang mga awitin na ating inihandog sa Panginoon sa umagang ito. At nawa po mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, napagpala tayo sa mensahe. Amen po ba? Sa umagang ito,
ang ating pong tatalakayin, muli ito nga po pala ang iyong abang lingkod sa Reverend Roman Tumambak ng Chosen Harvester Church. Welcome sa programa natin sa live stream sa umagang ito. At mga kapatid, makinig po kayo sa salita ng Diyos. Kung paano kumakain tayo ng ating mga pampisikal na pagkain na masasarap, 3 bisis, 4 na bisis o 5 bisis sa isang araw, kailangan din naman kumain ng ating mga kaluluwa. And this is the moment and this is the time for our spiritual feeding. Amen? At sa umagang ito, atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayin. Ang ating talakayin po ay the trials of your faith. Or ang pagsubok sa atin o sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Napakahalaga po na ating mapag-aralan, ating mapagtanto. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos kapag may mga kabigatan sa buhay ko? Kapag may mga trials, may mga pagsubok, may mga alalahanin, may mga kabigatan, may COVID-19, ano ang mensahe ng Diyos sa atin? Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Mahalaga po ito. Kaya sa umagang ito, makipagbukas po kayo ng iyong Biblia po, sa aklat ng Hebreo. Hallelujah. Hebreo chapter 12 verse 6 to 11. Hebreo chapter 12 verse 6 to 11. The trials of your faith. Amen? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Verse 7, dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Verse 8, datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan, ni pawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na mga anak. No? Sa verse 9, bukod dito tayo'y nangagkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y atin iginagalang. Hindi bigbaga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng ating espiritu at tayo'y mabubuhay. Verse 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan, nilang ilang araw ayon sa kanilang minamagaling, ngunit siya sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Amen? Pinarurusahan tayo sandali para sa ating kapakinabangan at kapakinabangan sa kabanalan makibahagi. Verse 11, last verse. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man di hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon man, makipagtapos na mamumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsisipag sanay sa pamamagitan nito. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Ang pagsubok sa ating pananampalataya, iyan po ang ating topic sa umagang ito. No? Dito po sa atin binasa, sa ating teksto sa salita ng Diyos sa umagang ito, atin pong napag-aralan, atin pong nabasa at napakinggan na lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Hallelujah. At ang isang katanungan dito, bakit po tayo dumaraan sa pagsubok? No? Bakit? Sapagkat, number 1, bakit tayo dumaraan sa pagsubok? Sapagkat ikaw at ako ay inaaring anak ng Diyos. Inaaring anak ng
Diyos. Bakit kailangan dumaan sa pagsubok? Sabi sa pinakababa sa bahagi ng binasa natin sa verse 11, sa ating context, ang sabi ron, upang tayo ay maging kabahagi niya sa kanyang kabanalan. Dagdagan natin, upang tayo ay maging kabahagi niya sa kanyang kaluwalhatian. Dagdagan pa natin, upang maging kabahagi tayo sa buhay na walang hanggan. Upang maging kabahagi tayo sa anumang mayroon ang Diyos. Upang maging kabahagi tayo sa lahat ng pagpapalang walang hanggan. Purihin ang Panginoon. No? Upang tayo'y tanggapin maging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Excuse me po. Dalawang uri ang tao sa balat ng lupa. Hallelujah. Anak ng Diyos at yung anak sa labas. No? Parang ang wari ay anak sa pag-aasawa na legal at anak sa iba. No? At bilang anak, tayo ay may mga magulang. Ito po ang tinutukoy ng ating konteksto. At ang ating mga magulang din naman, tayo ay hinahampas, hinahagupit, dinidisiplina, pinapalo. Bakit tayo dinidisiplina at pinapalo? Maaari ay wala tayong disiplina kasi kung may disiplina tayo, hindi na tayo didisiplinahin. Amen ba? So kailangan dumaan sa pagdidisiplina upang ang isang tao lumaki na disiplinado. Amen po ba? Bakit kailangan lumaki na maging disiplinado? Disiplinado ng salita ng Diyos, disiplinado ng mga batas, upang ang taong ito, ang tao ng Diyos, ang anak ng Diyos, ay maging katanggap-tanggap sa lipunan at maging karapat-dapat doon sa trono sa kaharian ng ating Amang sumasa langit. Amen po ba? Hallelujah. Maging katanggap-tanggap. Bakit? Di naman pwede pumasok sa kaharian ng Diyos yung kambing. Bakit? Ang kambing dinadala mo na nga sa kanyang pwedeng pagkainan, pero susuagin ka pa. No? May kakilala ba kayong ganyan? Hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Kailangan sa isang membro, dinadala ka sa gawain ng Diyos, kailangan ikaw ay maging masunurin kagaya ng tupa. No? Ang katangian po ng tupa ay matindi. Bakit? Hindi man lang siya umiiyak sa panahon na siya kinakatay. Pero ang kambing, hinihila mo palang papunta ng damuhan, makakain siya, abay, susuagin ka pa. Abay, iyak ng iyak. Abay, madidisturbo ka talaga nitong kambing na to, pasaway. No? So mga kapatid, sa umagang ito, ang mensahe sa atin ng Panginoon, ang sabi niya, bakit tayo ay pinapalo? Kasi tayo tunay na anak ng Diyos. Are you? Totoo kang anak ng Diyos? Hindi kaya ikaw ay parang kambing kapag dumaraan sa pagpalo o pagsubok sa iyong pananampalataya? Ang reaction mo ay labanan ang pastor mo? Ang reaction mo ay labanan ang salita ng Diyos? Kung ang salita ng Diyos ang ating harapin, mga kapatid, para kang sumalubong pasalungat sa isang sibat. Bakit? Ang sibat, pagka sinalubong mo ang talim nito, ay para kang litson. Malilitson ka. Ibig ko sabihin, mapapahama ka. Kaya mga kapatid, sa gitna ng pagsubok sa mga napag-aralan natin nung nakaraan, we learn from the Word of God that you should be a person with the heart of praises to God with joy. Hallelujah. Nagpupuri ka na may kagalakan sa Diyos in the midst of trials. Hallelujah. Napag-aralan na natin nakaraan yan. Hallelujah. Kailangan marunong tayong pasalamatan ng Diyos na may mga pagsubok, yes, may mga persecution, yes, but ang Diyos, sabi niya, hinuhubog niya tayo upang tayo maging kabahagi doon sa kabanalan.
maging kabahagi tayo sa mga kayamanan na mayroon ng Diyos. Upang maging kabahagi tayong disiplinado na nakikita ng marami. Lalo na ng mga membro kung tayo ay leader, no? Maging disiplinado tayo doon sa harap ng maraming tao. No? Ganon din naman ang mga magulang natin base dito sa ating teksto, no? Sa verse 7, 8, na tayo ay may magulang na dinadaan din naman tayo, pinapalo, hinahampas upang tayo disiplinahin. Para din naman pala ito sa ating ikakabuti. Oo, nasasaktan tayo. Oo, parang gusto na natin mag-react. Oo, parang gusto na natin lumaban at magpumiglas. Pero mga kapatid, kung ikaw ay mananatili, hindi ka magre-react ng masama, mapapabuti ka sa magulang mo. Amen? Kasi wala namang magulang na ang kanyang lahat pangarap ay ikakapahamak ng kanyang anak. No? Lagi ang layunin ng mga magulang ay lumaki ang kanilang anak na disiplinado at lumaki ang kanilang anak na may takot sa Diyos. Sabi nga sa Ephesians chapter 6, di po ba? Sabi ron, mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang utos na may kalikip na pangako. Ang pangako ay hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. O, imaginein mo po yan. No? Yan yung pangako ng Diyos. Yan yung promises ng Panginoon. Ang sabi niya sa Proverbs chapter 3, mga anak, sundin nyo, huwag nyong kalilimutan ang aking mga aral, ang aking mga salita. So, the inspirations of God, the guidance from the Word of God is there in order for us to become upright, become good, become pleasant, become a right person in the sight of God, in the sight of other people. No? And ang lahat ng mga tao ay magpapasalamat dahil itong taong ito nakakatuwa, disiplinado siya. Amen po ba? Are we disciplined? Man, hallelujah. Pangalawa, bakit tayo ay dumadaraan sa pagsubok? Ang sabi po dito sa verse 9, verse 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minamagaling, ngunit siya sa kapakinabangan natin upang tayo'y maging kabahagi sa kabanalan. No. So, second is, being the Son of God, we are to receive all the favors of God after the trials. Yan. Hallelujah. Hallelujah. Ricky, mapagpalang umaga sa inyo. Purihin ang Panginoon. So, tayo ay manatili lamang doon sa mga pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. Manghawakan po tayo sa mga pangako ng Panginoon. Mga kapatid, kapag ka nanatili tayo sa kabila na may mga pagsubok, sabi doon sa napag-aralan natin nakaraan, you will receive great blessings from the Lord. You will receive abundant blessings from God. Without trials, there's no blessings. No? Minsan nagiging example ko ito. Ang 5 years old bang anak mo, makakasigurado ka ba na pagkakatiwalaan mo siya ng 1,000 at dadalhin mo siya doon sa tindahan at sasabihin mong bumili ka? No? Of course not. Dahil 5 years old lang siya. What I mean is, kailangan tayo disiplinahin ng Diyos. Hubugin. Na hindi tayo maging ugaling bata. Maging tinatawag natin na immature Christian. Hindi lang nabati, sumama na ang loob. Hallelujah. Yan ang attitude ng bata. No? Hindi lang nadala ng candy, nagwala na, naglumpasay na. Yan yung mga immature Christian. No? Immature Christian, hindi kaya mag-feed ng kanilang sarili spiritually.
At lagi nilang sinisisi pa ang Diyos. At lagi nilang tinatanong ang Diyos. It is not on the faith. It is against the belief of believers. The principles of the Word of God. Mga kapatid, yes, may trials, may pagsubok. Sabi sa 1 Peter 5:7, sa Kanya mo ilagak ang iyong mga kapighatian sapagkat siya'y nag-aalala sa iyo. May pagsubok ka, may pagsubok tayo, sa Kanya mo ilagak. Kaya nga napakaganda ng ating theme song sa everyday segment ng Chosen Harvester Church. Sa Kanya mo lamang, kay Jesus mo lamang matatagpuan. Sa Kanya mo ilagak. May kapighatian ka, may pangangailangan ka, sa Kanya mo ilagak. Sabi ng salita ng Panginoon sa Mateo, mayroon ba sa inyo makakapagdugtong ng kanyang buhay sa kanyang pag-aalala? Yes, brothers and sisters, we have to meditate the Word of God. In facing different trials in this world, persecution or whatever it is for our good. Take it for our good, for our spiritual maturity, for our spiritual capacity to meditate, to receive, to accept, to face any trials. Hallelujah. It is for our personal growth. Hallelujah. Natalakay ko na ito, nabanggit ko na ito nung nakaraan, maulit ko lang. Alam mo naman, 5 years old ang anak mo. Pagpapasanin mo ng isang sakong bigas. Ang Diyos ay hindi ganon. Dumating man ang trials sa atin, base sa 1 Peter chapter 1, ay winiweigh ng Panginoon. Tinitingnan kung kaya mo o hindi. Babawasan ng Diyos yan kapag hindi mo kaya. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Glory to Christ Jesus. Kasama natin ang Panginoon. Sabi niya, 1 Peter chapter 5 verse 7, sa Kanya mo ilagak, sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kinakaharapong pagsubok. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, ang sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at kayo bibigyan ng kapahingahan ng Panginoon. No? Sa Kanya natin ilagak. Sa Kanya tayo lumapit. Purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Now, ito po ang panahon na kailangan natin ilapit sa Diyos ang lahat na kinakaharap natin sa ating buhay. Amen po ba? Manalangin tayo sa Panginoon. Idulog natin sa Kanya ang lahat ng ito. Amen? Hallelujah. Sa Kanya tayo lumapit sa lahat ng mga trials na ating kinakaharap. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ora kabababara shikadada shikabamabababara shanda. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon o God, sa umagang ito na aming napakinggan ang mga salita mo. Amen? Amin na napagnilalayan ang mga salita mo. Heavenly Father, in the name of your Son Jesus Christ, my Lord and my Savior, I kneel down before you. And Lord God, I thank you for passing all of these trials in my life. Whatever persecution it is, whatever sorrow it is, whatever heartaches it is, whatever needs that we may face in life, even this COVID-19, in the name of your Son Jesus Christ, I cancel this and I destroy this and throw it in the name of Jesus. Lumayas ka, pumunta ka sa impyerno. Hindi ka namin kailangan. And Lord, this morning, ano man ang kinakaharap ng aming mga listeners, ano man ang kinakaharap ng aming mga viewers, sa pangangailangan sa araw-araw, sa mga bayarin, sa mga karamdaman, right now, Father God, reach out them. According to your words, your promises said, Lord God, that we have to come to you. And right now, we bring them in prayer, Lord God, this morning. Katagpuin mo ang iyong mga anak sa umagang ito, Lord. Yes, right now, pagpalain, ingatan, gabayan, patnubayan. I pray for healing to all different sicknesses and diseases.
In the name of Jesus, I pray for salvation of our brothers and sisters, friends, relatives, in the name of Jesus, of all our viewers in the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na sinamahan mo kami. Dalangin po namin, Panginoon, na i-comfort mo kami ng iyong banal na espiritu, ang kagalakan at ang kapayapaan, Panginoon, ay sumaamin. At ingatan mo kami sa anumang mga trials. At sa pangalan ni Jesus, nilalabanan namin lahat ng mga pagsubok na yan. Tinatapon namin sa impyerno lahat ng mga kabigatan na yan. Hindi ka namin kailangan. We need only Jesus Christ. We have the full assurance of deliverance, of healing, of health, of peace, of love, and joy, and provisions. Thank you, Lord God, for the answer. Hallelujah. We give you praise and glory and honor for the answers of our prayer. Thank you, Lord God. We cover with the precious blood of Jesus all the answers right now. In the mighty, mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Hallelujah, hallelujah. Mapagpalang umaga sa inyo, mga kapatid. At nawa po ay napagpala tayo sa umagang ito sa live stream natin sa Chosen Harvester Church. Na inanyayahan ko po kayo, mga kapatid, na you follow us in our Facebook page, Chosen Harvester Church, on our channels, YouTube channels. Mag-like po kayo, mag-subscribe kayo, at pagpalain kayo ng Panginoon. Amen? Tayo po ay patuloy tuwing linggo ng umaga, alas 8:30, tayo ay magpatuloy na magsama-sama. Lalo sa panahon ng COVID ngayon, hindi tayo pwedeng lumabas, may mga time lang. Kaya, mga kapatid, ituon natin araw-araw ang ating panahon. Amen? Araw-araw ituon natin. Tanging kay Jesus mo lang matagpuan. Araw-araw, every 3:30 p.m. At kung may mga prayer request kayo, kasama natin si Pastora Gina sa devotional prayer sa gabi, every 8 or 8:30 in the evening. I-follow nyo po siya, at kung may mga panalangin kayo, gusto nang isama sa panalangin, inbox nyo po roon at tayo ay sama-samang mananalangin. Ituon natin ang ating buhay na kapakipakinabang sa positibong paraan. Amen? Sa panahon ng COVID. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ate Jalani. God bless you. Hallelujah, Pastora Gina. God bless you. Sa iba pang mga pinsan natin, salamat sa inyo. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na si Ricky, pinsan, maraming salamat sa iyo. Nandyan ka, amen. Napakadami nyo ngayon. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa ganon din sa kay Gina Maano, Agugon, amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa iyo, kapatid. Nawa po ay patuloy nyo tayong subaybayan. Amen? Purihin ang Diyos na buhay. Amen? Luwalhatiin po ang Panginoon. Ito po muli ang iyong abang lingkod, si Reverend Roman Tumambak, nagpapaalam sa inyo at nagsasabing ang pag-iingat at gabay at patnubay ng Panginoon ay ating tanggapin sa pangalan ni Kristo Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. God bless you all. Bye-bye. Amen.